Ang pinagpalang araw po sa ating lahat at Happy New Year po sa ating lahat na narito at nakikinig ng salita ng Diyos. Muli, ako po si Brother Luis, ang magbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. At ngayon po ay nasa ika-41 na po tayo ng yugto ng CLF Day Prayer and Fasting for the Nation. At meron po tayong tema na The Things That I Will Impose Upon Myself in order to level up my commitment unto the Lord this 2025. Bago po yan, manalangin po muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon, at muli kami nagkakatipon-tipon at makakapakinig ng mga salita mo sa gawain ito, Panginoon. At muli, ikaw po ang siyang manguna at maging sentro ng gagawin kong pagbabahagi ng salita mo, Panginoon, at hindi mangibabaw sa akin ang pansarili kong kaalaman na nagmumula sa mundong ito, Panginoon, kundi ang karunungan at kaalaman na nagmumula sa inyo. At nagpapasalamat po kami sa buong taon, Panginoon, na ibinigay mong pag-iingat sa amin. At ngayon po sa panibagong taon, Panginoon, naniniwala kami na kailanman hindi mo kami pagkukulangan. At muli ibinabalik namin sa inyo ang mataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. May mga bagay po talaga tayo na ibibigay natin or na ipapataw natin sa ating sarili. Lalo na yung mga New Year resolution na ginagawa natin taon-taon, yung mga ipinapangako natin sa ating sarili. Gayon din syempre sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. May mga bagay tayo na ipapangako na maaari nating maibigay para sa ating Panginoon Yahweh. Kung kaya't mas pag-itingin ko yung pangako ko na maglilingkod ako sa Kanya hanggat ako'y nabubuhay. Mas na naisin ko manatili sa presensya na at gawin yung mga gawain para sa ating Panginoon Diyos. At alam ko na sa sarili ko na habang ginagawa ko to, habang nagpapakalalim ako sa salita ng Panginoon Diyos at hindi niya ako pababayaan. Gayunman napakaraming problema ang aking kaharapin, mananatili pa rin ako sapagkat alam ko na hindi ako pagkukulangan ng Panginoon Diyos. At ang Panginoon Diyos ang magpo-provide sa akin sa mga pangangailangan ko upang malampasan ko yung mga bawat problema na darating at malampasan ko ng kaaway at mapagtagumpayan ko ito sapagkat alam ko kasama ko ang Panginoon Diyos. May mga pananaw tayo na nababago. Yung akala natin dati na basta nakakaalala lang tayo sa Panginoon Diyos at hindi tayo nakakagawa ng masamang bagay sa kapwa natin or hindi tayo nananakit. Ayos na yun. Isang beses, 2 beses, o pag may kailangan lang tayo tsaka tayo lalapit sa Panginoon Diyos. Doon lang tayo nakakaalala or doon lang natin naaalala ang pangalang Panginoon o natatawag ang Panginoong Diyos. Habang nagpapakalalim tayo sa salita ng ating Panginoon Diyos, nababago tayo, unti-unti tayo nililinis, unti-unti inaalis sa atin ng Panginoon Diyos yung mga bagay na nakasanayan natin na alam natin na akala natin. Yung bagay na akala natin tama, yung bagay na akala natin eto na dapat, eto na yon, eto na yung kinakalakihan natin. Pero mali pala sapagkat ngayon, ang Panginoon Diyos na ang nag-aayos sa ating buhay. At ang Panginoon Diyos na ang nagtatama sa mga pagkakamali na nagagawa natin. Kung kaya't yung inakala ko din dati na kapag kailangan ko siya, tatawag ako sa Kanya, naaalala ko lang siya kapag may kailangan ako, pag nakuha ko na yung pangangailangan ko, okay na naman, happy. Yung pag nakuha ko na yung pangangailangan ko, nakakalimot na naman ako sa Kanya. Yung mga maling paniniwala na nababago sa buhay ng isang tao. Ganyan din sa personal kong buhay na yung ganong paniniwala is inalis din ng Panginoon Diyos sapagkat alam ko sapagkat ito ay hindi makakatulong at ito ay hindi nakalulugod para sa ating Panginoon Diyos.
At sa personal kong buhay, at sa personal kong experience, at sa personal experience ko sa paglapit sa Panginoon Diyos, sa pag-aaral ng Kanyang salita, dun ko lang din napagtanto na yung mga pananaw at paniniwala ko noon ay isa pa lang, malaking kasinungalingan. At isang malaking pagkakamali na kung saan nabulag o hindi ko nakikita yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon Diyos para sa ating mga tao. Ay ginawa ng Diyos kung paano tayo iniligtas mula sa cross ng Kalbaryo. At bilang tagasunod na rin ng Panginoon Diyos, yung mga pananaw, yung mga dati kong pananaw na akala ko'y tama, dahan-dahan ko na itong pinapalitan at dahan-dahan na rin binabago ng Panginoon Diyos. Hanggang sa yung mga alam kong bagay ay mali pala. Yung mga kinalakihan kong pananaw ay hindi naman pala talaga nakakatulong. Kung kaya't habang ako'y nagpapakalalim sa presensya ng Panginoon Diyos, 3 bagay yung tumatak sa akin. Sa palagay ko o sa akin ay nakakatulong talaga. Na masasabi kong nakakatulong sa akin sa paglago bilang isang Kristiyano. Una, dream. Mangarap tayo na kasama natin ang Panginoon Diyos. Yung sa pananaw na mangangarap tayo na kasama na natin ang Panginoon Diyos, alam naman natin na nagsisimula talaga ang lahat sa pangarap. Pag nangarap tayo na kasama natin ang Panginoon Diyos, napakadali na sa atin na gawin yung mga susunod pang mga bagay. Sapagkat nangangarap na tayo, may pundasyon na tayo para sa ating Panginoon Yahweh. Yung pangalawa, believe. Maniwala tayo na kasama natin ang Panginoon Diyos. Matapos natin mangarap, nakasama natin siya. Paniwalaan natin to. Gayunman hindi natin siya nakikita. Gayunman napakaraming tao sa paligid na nagsasabi sa atin na walang Diyos na buhay. Walang Diyos na magliligtas sa atin, kundi tayo ang Diyos ng buhay natin. Gayunman tayo mga Kristiyano na naniniwala, kahit hindi natin ito nakikita, sapagkat alam natin ang Panginoon Diyos ay parating nandyan para sa atin at kasama natin ang Panginoon Diyos sa kahit anong pagsubok man dumating sa buhay natin. At mananatili ito magpakailanman sapagkat nangarap na tayo, nakasama natin siya at naniniwala na tayo, may paniniwala na tayo, may matinding pananampalataya na tayo sa Panginoon Diyos na kahit sino man kaharapin natin, hindi ito mababali. Sapagkat yung paniniwala natin ay buhay, yung pinaniniwalaan natin at yung pinaglilingkuran natin na Panginoon Diyos. At yung pangatlo, obey. Matapos natin mangarap, maniwala. Ngayon, oras na at panahon na para sundin yung mga pinag-uutos ng Panginoon Diyos sa atin. Ibahagi natin yung mga natatanggap natin pagmamahal mula kay Kristo. Ibahagi natin yung mga salita niya sa mga taong nagnanais makapakinig pa nito upang magkaroon ng pag-asa sa kanilang mga buhay. Napakarami pang tao na hindi nakakarinig ng mga salita ng Panginoon Diyos na ang karamihan ay iniisip na wala ng pag-asa sapagkat wala nang nagbibigay sa kanila ng tsansa sa mundo at wala nang naniniwala sa kanila. Kaya nararapat lamang na tayong mga tagasunod ng Panginoon Diyos na humayo at ibahagi ang salita niya sa mga taong hindi pa nakakapakinig nito at sa mga taong nawawala na ng pag-asa upang sa gayon maranasan din nila yung mga nararanasan natin. Maranasan din nila yung pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. At maranasan din nila na magkaroon ng pag-asa na mabago yung buhay nila, yung pananaw nila. Nahuli na ang lahat para sa kanila sapagkat alam naman natin ang totoo na hindi pa tapos yung misyon ng Panginoon Diyos para sa atin. Alam naman natin na hanggat nabubuhay tayo, may plano ang Panginoon Diyos sa buhay natin. At alam natin, kapag dumating yung araw na tinanggap din nila yung salita ng Panginoon Diyos,
magkakaroon din sila ng buhay na walang hanggan at magkakaroon din sila ng pag-asa sa kanilang mga buhay. Sapagkat ang Panginoon Diyos ang nagbibigay buhay sa sino mang tumanggap sa Kanya. Bilang isa din sa tagasunod ng Panginoon Diyos, alam ko kung nagawa ko to, alam ko rin na magagawa ng mga tao ito. At alam ko rin na ikaw na nanonood at nakikinig ng video ito, naniniwala ako sa iyo na magagawa mo rin yung mga bagay na nagagawa ko bilang tagasunod din ng Panginoon Diyos. At alam ko, kayang-kaya mo na mangarap, kayang-kaya mo rin na mangarap na kasama ang Panginoon Diyos. Kayang-kaya mo rin maniwala na kasama mo ang Panginoon Diyos saan ka man paroroon. At kayang-kaya mo rin sundin yung mga pinag-uutos ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Kung kaya tinihikayat kita na ngayong taon ay mas magpakalalim ka pa sa salita ng Panginoon Diyos at ibahagi mo pa ito sa mga taong nagnanais makapakinig ng salita ng Panginoon Diyos, sapagkat napakaraming tao pa sa paligid natin ang hindi pa nakakarinig ng salita at hindi pa nakakaranas ng pag-ibig ng Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at muli kami nakapakinig ng mga salita mo, Panginoon. At naway, tumimo ito sa matabang parte ng puso namin, Panginoon. At magamit namin ito sa pang-araw-araw namin buhay. At naway maging ilaw at asin kami sa mga taong hindi pa nakakapakinig ng mga salita mo, Panginoon. Maibahagi namin ng tama ang mga salita mo upang sa gayon, Panginoon, magkaroon sila ng pag-asa sa kanilang mga buhay. At gayon din, Panginoon, panalangin namin na hindi umiral lang aming karunungan mula sa mundong ito, kundi ang karunungan na nagmumula sa iyo lamang ang mabahagi namin upang sa gayon, Panginoon, maging malinis at maayos naman itong maibahagi sa mga taong nagnanais pang makapakinig ng mga salita mo, Panginoon. At muli, ibinabalik namin sa inyo, Panginoon, ang mataas sa papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli, binabati ko po ang lahat na Happy New Year po sa atin. Yun lang po, marami pong salamat.